Unique yung aso ko eh. Kapag tinawag mo, tatakbo siya. Pag wala kang sinabi, lalapit siya. So, aso. Yun. So today punta kami ng IT store. Naubos kasi yung space ng ginagamit kong hard drive. Actually, hindi ko in-expect na maubos na siya. Pero kung susumahin mo, parang mga na siya eh. Mga pandemic pa yata, mga 4 years na. Elements. Yan. So 1 terabyte siya. So ngayon kaya masyadong malaki yung space na nagagamit sa hard drive ko ngayon dahil nga kasalanan to ng kasalanan ng YouTube eh. Kasi yung video na ine-export ko is almost 5 GB to 8 GB kasi nga kino-convert ko na ng 4K. So bakit 4K? Kasi ginagawa na natin siya futuristic dahil eventually naman baka hindi natin alam kung kailan baka maging requirement ng YouTube, baka in the future 4K na yung ina-upload. So yun. So punta kami hindi ko alam, naantay ko pa yung aking naantay ko pa yung aking asawa kung saan kami pupunta. Pero more or less siguro sa Makati or Alabang, I don't know. Update ko kayo mamaya. Pero more or less baka ganitong model lang yung bilhin ko. Para lang. Yun, may nakita tayo dito. Kamukhang kamukha. So, WD Elements. Problema, gusto ko yung 2 terabyte. Pero ang budget ko is for 1.5 terabyte. Testingin ba to? Hindi na. One eternity later. So, yan. Nakabili na tayo ng Actually, binanat mo naman yung balot. Anyway, nakabili tayo ng WD, same model nung existing hard drive natin. Teka lang, ilabas ko. So, magaling naman yung nag-assist sa amin. So, ito yun. So, ang pangalan niya is WD Elements. Western Digital yung meaning ng acronym niya. So, trusted naman to. I think nabili ko. N-State pala, let's support yung local artists. Singit ko lang. August 23 ngayon, meron silang gig sa BF Homes. So, nakalimutan ko yung pangalan ng bar. So, anyway. So, bumili ako ng same model. Sana pareha siya ng model. So, meron na pala ngayong 1.5 terabyte. Hindi ko alam. Akala ko whole number pa rin yung pinag-uusapan. So, yung nabili ko is 1.5 terabyte. So, shoutout sa Octagon, sa Festival Mall. So, binili natin to. Wala tayong discount. So, very necessary kapag ikaw ay nag-edit ang video and malaki yung storage capacity dapat ng external hard drive mo. So, actually, gusto kong bilhin yung 2 terabyte. Pero medyo mahal. So, ito lang yung kaya ng budget. Let's stick to the budget. So, bilhin lang tayo ng another kapag nagkaroon tayo uli ng bagong client. So, Western Digital Elements Portable HDD. So, yan. So, compatible naman to sa Mac. Yan. So, hindi ko siya i-unbox hindi to technical video. Pero meron akong i-share sa inyo about sa bakit kailangan pa ng external drive with the abundance of cloud support or cloud storage support. Bakit kailangan pa rin namin ng hard drive, especially sa mga nasa line of business ng video coverage at saka photo coverage or editing. Right? May ikukwento ko sa inyo. Ay, meron na pala eh. Ilan ba? Adi, ilan ganito? Isa lang? Isa lang? Okay. Gutom na ikaw? Tara, kaya na. Ikaw, Max. Tara, kaya na. Marcel. Tara. Ayan, quick check lang sa specs ng binili natin. Ang pangalan ng model is WD Elements. So, compatible naman na siya sa Windows at saka Mac. Kung makikita nyo. Hindi nyo makita. Anyway, compatible siya sa Windows at saka Mac. Then, portable hard drive pa rin to, pero yung loob nito is still SATA.
Hindi pa siya SSD. Yun yung mas maliit. And gusto ko kasi pare-parehas yung para pag kinumpile ko siya, same sizes. So may pagkakusi lang ng konti. Ang specs niya, sabi dito, it's super speed, USB A, up to 5 Gbps yung speed. Siguro yung pag-copy mo. Meron din compatibility niya is Windows 10 Plus. Reformatting required for use with macOS. So kailangan mo siyang i-reformat. Pero ako gumagamit ako ng Toxera, kung alam niyo yun. Ilagay ko yung link dito o yung picture dito. Yan. Ngayon mura na lang yung subscription niya. Before medyo expensive siya. Pero pag in-install mo yun, kung ikaw ay naka-Mac, so kahit hindi mo na siya i-format, based on my experience. Kung hindi mo siya i-format, may hirapan ka kasing mag-copy or mag-paste doon sa external hard drive mo. So I suggest check sa akin lang naman yun, hindi ko siya nire-recommend sa lahat. Pero kung willing kang mag-explore ng third-party application kapag gagamit ka ng hard drive or external hard drive and hindi ka masyadong maalam sa pag-reformat, try that application. Merong fireworks sa labas. Hindi ko alam kung anong celebration ngayon dito sa may City Hall. Pero pasensya na kayo sa ingay. Ngayon medyo wala na. So yun. So going back doon sa gusto kong ikwento sa inyo. Hindi ko alam kung lahat kayo mag-a-agree sa akin. Ito naman ay sa opinion ko lang. So, kasi merong nagtanong sa akin, bakit kailangan mo pa ng external hard drive? Even nga sa office, nung naghahanap kami ng external hard drive doon sa kabilang department, hindi na rin binigyan ng allocation yung opisina. So, sinasabi nila lagi sa akin, Tad, ikarga mo na lang sa cloud or i-upload mo na lang sa cloud. So, hindi naman ako against about that na yun sa system na yun or sa process na yun. Pero sa akin kasi, it's very important. Sometimes old school is better than new school. Pero may mga way din na mas maganda or the other way around or dapat balance siya. So, for me, in terms of efficiency, number one, bakit kailangan ko pa ng external hard drive is because mas efficient pa rin mag-compile ng files using the external hard drive compared sa cloud. Dahil pag nasa cloud ka, meron kang internet connection dependency. So, alam naman natin sa Pilipinas, hindi pa natin masabi na talagang efficient na yung connection, especially kapag hindi siya DSL or we're just using mobile data. So, yun yung number one is yung hindi ka yung dependency sa internet. So, once that you have the portable hard drive or external hard drive, pwede ka mag-work with your assets. Sorry, technical. Pwede ka mag-work sa files mo na without looking for any internet connection. So, that's number one. Second is, alam nyo ba, based on research na nabasa ko, there are 270 to 280 cases of cloud hacking every day. That's global naman, global numbers yun. So imagine nyo na lang na mas malaki yung vulnerability ng files mo kapag nakakarga sa cloud. So I'm not saying na hindi magandang gumamit ng cloud. So ang sinasabi ko lang is based on the statistics, papakita ko or lalagay ko yung link dito sa comment section below na mas vulnerable yung files mo kapag nakakarga sa cloud. So yun yung mga risk na tinitingnan natin. So risky siya, at the same time secure din naman, pero depende yan sa provider mo. Third is of course, this is a one-time payment pag bumili ka ng hard drive. Alam naman natin na kapag nakasubscribe ka sa cloud, meron kang monthly fee. So in the long run, mas cost efficient siya. So, pero mas okay rin naman na magkaroon ng cloud account
na pwede mong i-backup yung files mo. Pero hindi naman lahat. Yung mga importante lang na tingin natin magagamit natin in the future. And siguro portability na rin. So ito, gagaya ng sinabi ko kanina. So kung meron kang external hard drive, yung kaya mong dalhin sa opisina, kaya mong dalhin sa coffee shop, and kaya mong mag-work kung nasan ka man, kung sanay ka sa offsite, very efficient na meron kang external hard drive. So other than that, yun lang naman yung nakikita ko for now na advantage kapag meron kang external hard drive. That's why very important na siguro kahit na may abundance ng cloud ngayon, is very important pa rin na meron tayo in our pocket na magagamit every time na kakailangan din natin magkopya or mag-upload or mag-manage ng mga malalaking files na mahihirapan tayong i-access or i-manage through online. Alright? Okay, so yun lang naman. Wala na akong ibang wala na akong ibang suggestion. At sana makatulong ako sa inyo. Alright? So that's it for today. Kaya tayo? Okay, sasaing muna ako. See you sa next video. Bye. Teka lang. Grab ko. Thank you po. Thank you. Ay, may iced coffee po.